Madami siyang tinuro. Kumbaga, siya talaga yung naging guro ko sa buhay. Pero ako hindi eh. Hindi ko ikakahiya na ang tatay ko, pastor. Dati po, talaga takot ako kay Pastor. Talagang pag nagsasalita siya, ayoko nakatingin kasi natatakot ako. Nakika ako ng boses ni Pastor. Suicide. Uminom ako ng maraming gamot. Overdose. Talaga, totally, na yung buhay ko na to. Sila pumapalakpak, tapos yung kanta, tapos nakataas kamay. Sabi ko, parang tanga. For me siguro yung tinulungan ako ni Pastor na makakakilala sa Panginoon. During the time talaga nung last 2012, doon ako unang nakakilala talaga sa Lord. Para makatanggap sa Panginoon natin na siya yung gawin kong Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. That moment talaga, yun yung napakaraming pagsubok na experience namin ng pamilya namin. Na hindi man financial yung pagsubok, pero yung sa family, yun, napakaraming pagsubok noon. Kasi sa side ng asawa ko before, talagang ang dami pang problema nung time na yun. Pero nung lumapit kami sa Lord, nung nakakilala kami, doon unti-unti na nabago yung pamilya namin, naayos yung pamilya namin, hanggang sa nakasama na namin yung mga pamilya namin na naglilingkod, nagsumasamba sa Panginoon. Yun yung isa sa mga tulong na nagawa sa amin ni Pastor, siya yung naging guide namin para mas lalo kaming lumalim sa pananampalataya sa Panginoon, mas lalo naming makilala ang Lord sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pamilya namin. And for me, napakalaking bagay yung nagawa sa akin ni Pastor, na siya yung naging pangalawang ama ko, pangalawang tatay ko talaga. Talagang pagkakailangan ko ng advice, hindi lang tungkol sa spiritual, even some aspect talaga. Napakaraming kong nakukuha sa kanya na mga aral, turo, na talagang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kaya nga po, yun yung hindi ko makakalimutan kay Pastor, yung tumayo siyang bilang ama talaga sa akin. Kahit pagka nakakita siya ng kamalian ko, talagang kinokorek niya ako. Kaya sobrang ako nabe-bless dahil siya yung naging pastor ko talaga sa pananampalataya at siya yung nakasama ko hanggang ngayon na naglilingkod sa Panginoon. And another thing, siguro, ano po ba yung question? Ganun. Yun mo yung tapos. Yun. So, yun lang yung may share ko na nagawa ng Diyos sa buhay ko galing kay Pastor. Ako matagal na yun sa akin. Kasi bata pa ako noon eh. Siguro mga 17, 16, mga ganyan. Noong nasa bakery pa yung church. Sila tatay yung una talaga na invite. Ngayon sabi ni tatay, doon na tayo. Siyempre, dalaga pa ako. Sa tatay talaga ang masusunod talaga doon. Kaya, ayun, sumama ako. Pero ang time natin, walang kasama na doon. Na? Sa mga anak mo. Hindi. Doon din yung bunso kong kapatid. Tapos, na-attend naman sila lahat. Kaya lang ako lang talaga yung nagpatuloy. Tsaka ako yung ginamit na doon sa music team. Ade, ang mga kasama pa namin noon si Tita Angie pa. Tapos si Tita Maricar. Yan. Si Alex. Tapos si Tata Alex. Alex, shout out sa'yo. Ayun. Yung pa noon. Tapos, syempre bata pa ako. Hindi pa ako ganun talaga ka seryoso na kamukha ngayon. Parang parang gusto ko lang na na merong ganun, ng mga nakakasamang kabataan. Tapos si Penpen, tsaka si Ninya, yun yung mga kasama ko noon eh. Mga bata pa sila noon. Sila Liza, saka sila RJ. Eunice, lalo na si Eunice. Bata pa noon. Tapos sabi ni Pastor noon, sige, ka. Sumama ka sa worship team. Sabi ng ganun, kumanta ka, sayang kay boses mo. Ayun, na ako, na sumali na ako sa worship team. Matagal din yung nung nando doon sa bakery na yon hanggang sa iyon.
nung nawala yung church natin sa bakery, ayun na nga, napunta na tayo kay Pastor Rene, no? Ayun lang, ano yun, ginamit talaga si Pastor para ako mamulat doon sa ministeryo na yon, na kung ano yung ministeryo ko ngayon. Isa siya sa ginamit, kasi kung hindi niya ako pinapasok sa, sa music team, baka wala ako sa music team. Kaya, isa yun sa memory ko talaga na, syempre, di mo makakalimutan dahil bata ka pa. Siya talaga yung, yung naging unang pastor ko sa pananampalataya. Yun lang. O, ikaw na. Ako agad. Siyempre, pasa-pasa. Ay, sige. Ako dati naman talaga nakaka-attend po ako dun sa Baliwag. Dun sa tapat ng SM. Tapos, children's ministry lang yun. So, wala lang. Sama-sama lang pag gusto ko, ganyan. Kasi syempre, Baliwag SM daw, harap. Tapos, ayun yung nasa utak. Tapos sa SM ka. Opo, ganun. Ganun yung nasa utak ko dati. Parang pang sa akin, mag-SM tayo, pero doon pala didiretso. Tapos, tapos dati po, talaga, takot ako kay Pastor. Talagang, pag nagsasalita siya, ayoko nakatingin kasi natatakotan. Laki ka ako ng boses ni Pastor. Ganyan. Takot po ako. Tapos hanggang nag-high school ako, takot pa rin ako kay Pastor hanggang mag-grade 8. Tapos, ayun nga, pasaway po ako ng grade 8. Like, Ngayon. medyo, sakto lang. Hindi po kagaya dati natakot talaga ako kay Pastor kasi dati yung marinig ko lang yung boses ni Pastor, natatakot na ako. Ganyan. Pero ngayon, okay, sakto lang talaga. Pero ayun nga po, nung nag-grade 8 ako, doon na talaga, doon ko masasabi na ginamit ni Lord si Pastor sa buhay ko. Kasi, ayan, wala akong tatay, ganyan, yung parang feeling ko mag-isa ako sa buhay ko, ganun. So, naging pariwara, okay naman. Basta pariwara, parang ganun na po yung term para sa akin nung grade 8 ako. Tapos, hindi po ako mapasok sa online class kasi pandemic na. Hindi talaga pumapasok sa online class, parang tamad ako sa buhay ko. Gusto ko doon ako na-addict po mag-ML. Tapos, parang kinausap po ako ni Pastor doon. Nung that time, kinausap ako ni Pastor kasi parang lumayas ako sa bahay. Lumayas po ako. Hindi. Hindi. Lumayas. Ayan. Lumayas po ako sa bahay kasi parang pinagalitan lang ako. Pinagalitan ako ni Nanay Gina. Tapos adilayas ako, punta ako doon sa side ng papa ko. Susumbong ako, ganyan. 1 week akong hindi umuwi. Pero nag-attend ako ng church, tapos di ko pinapansin si Nanay Gina. Tapos ayun pala, nagkwento na si Nanay Gina, umiyak daw kay Pastor. Ayan, kinausap ako ni Pastor. Parang doon lang ako naliwanagan na may nagawa pala talaga akong mali doon. Kasi, una sa lahat, parang dinadamdam ko yung payo ng mga magulang ko sa akin, sila na lang yung meron ako. So parang, ayun sabi sa akin ni Pastor, na dapat matutuwa akong makinig sa mga magulang ko, lalo na doon sa lola ko na nagpapalaki sa akin. Kasi, una nga sa lahat, si Nanay G na lang yung kakasama ko kasi si Mami, may trabaho siya noon, so wala siya. Tapos bahay, kami lang talaga ni Nanay Gina. Tapos, doon sa pag-aaral ko, naging malaking tulong talaga si Pastor kasi namulat talaga yung sarili ko, yung heart ko na malaking tulong yung pag-aaral ko sa buhay ko. Lalo na bilang wala na akong magulang, wala na akong tatay. So parang ang magtatayo na lang sa buhay ko, sa pamilya namin, sa ako, tsaka si mami ko. Kasi yung sister ko bata pa. So sobrang laking tulong ng mga advices ni Pastor na yun. Siya yung parang masasabi kong vessel ni Lord para mamulat ako sa mga ganung bagay. At ayun, parang ginamit din si Pastor na nakita niya ako ng potential na sa pagkanta ko. Kasi dati kumakanta lang po ako sa mga reunion. Doon lang ako nasanay Mga video-ke. Tapos sabi, marunong ka pala kumanta. Sila pong dalawa ni Tita Angie. Ayan. Try ko daw pong umattend ng Sabado. Tapos, ayun po, nagtuloy-tuloy na Sabado umattend ako. Tapos, kumakanta lang ako doon sa Gedli. Ayan. Tapos parang doon ko na pinangarap po na na parang masarap siguro sa feeling na ikaw na yung nagli-lead sa pag-awit, sa pagsamba. So, doon, nagtuloy-tuloy na po yung pangangarap ko sa tulong ni Pastor. Since grade 8 po, grade 8. Kasi,
grade 8, 9, 10, 11, 12. O, may 4 years na po. Mga 3 years na po ako sa ministry. Pero nung bata pa po ako sa children's ministry, nainggit po talaga ako doon sa mga kasabayan ko, sila Brent, ganyan. Grade 7 kami, sa youth ministry, nasa youth na sila. Tapos sabi ko, wala, kasing edad ko, mas matanda pa nga ako dyan eh. Tapos sabi ko, napasok siya sa iyo talaga. Sige mo ito. opo. Ikaw na iwan. Ayun, doon po, di ba, nagkaroon po kami ng youth na umabot po kami 40 plus. Tapos sobrang thankful ko, ako lang po yung natira. Tapos ayun, nanubalik po si Dalawa na Tita. kayo? Dalawa na po kami. Hindi, I mean dati po. Cute siya. Pero ayun, masabi ko pong ginamit si Lord sa kung ano yung buhay. Ay, ginamit ni Lord si Pastor sa kung ano yung buhay ko ngayon. Ako ba, saan ba ako magsisimula? Nakilala ko si Pastor 2019-2018. Basta, hindi ko pa siya kilala nung buhay pa yung nanay ko. Hindi ko pa siya kilala. Tapos, nung namatay na yung nanay ko, yun. Tapos, syempre, di ba, bilang isang anak, mapakahirap mo na ng isang magulang. Tapos, nakilala ko si Pastor, 2019, sakto 2019, may ginawa akong isang bagay na hindi naman dapat gawin. Tapos, karaniwan naman sa inyo, alam naman yun na tinapos ko yung buhay ko. Tapos, alam niyo po, I'm share po ako sa inyo, nung nasa hospital ako, sabi ko nun, kausap ko si Tita Luz, paglabas ko daw, sabi ko si Pastor, sabi kami, dun pa kila Ate Sally yung church, dun pa tayo suicide. Uminom ako ng maraming gamot. Overdose. Talaga, totally, na yung buhay ko na. Tapos, nung nakahiga pala, bago ako lumabas kinabukasan, iyak na ako ng iyak. Gusto ko nang lumabas ng gabi pa lang ngayon. Gusto ko nang lumabas. Gusto kong pumunta kay Lord. Gusto kong worship. Gusto kong makausap si Pastor. Tapos, paglabas ko ng hospital, di ba? Parang, syempre nasa isip ko, may judgment sa maraming tao kasi ginawa niya yun. At the age of 18, ginawa niya yung bagay na yun. Ako, ginawa ko yun. Tapos, nung nakausap ko si Pastor, pagkatapos nag-usap kami heart-to-heart talk ni Pastor, kinausap niya ako, kinounsel po ako. Tapos hindi ako kay Pastor, lahat ng problema, lahat ng pagsubok. Napakabuti ng Lord kasi si Pastor yung ginamit niya, ginamit ni Lord God si Pastor para makakilala ko kay Lord. Tapos, naalala ko, nung tumagal-tagal na ako sa church, tapos, best, di ba, binigyan ako ng ministry ni Pastor, ni Ate Liza. Tutuwa ako sa iba pag nagkaroon ka ng ministry sa church, iba yung saya, di ba, may problema ka sa labas, may problema ka sa mga bagay na hindi naman dapat yun ang problema. Tapos pag nasa church ka, pagkasama mo yung mga taong may pakilala kay Lord, parang walang judgment kasi sa buhay ko napakaraming judgment sa totoo lang. Maraming judgment sa buhay ko. Pero kay Pastor, sa inyo, hindi ko naramdaman yung judgment, lalo kay Pastor tuwing mag-uusap kami, tuwing pinapayuhan niya ako. Sobrang dami ko natututunan kay Pastor. Wala ako ngayon dito kung hindi dahil kay Pastor. Hello po. Ako, ginamit si Pao para magkaroon kayo ng yung magandang drummer. Tapos ayun. Tapos, hi muna sa mga fans ko. Galing sa iyakan. Dapat ikagagtas. Tapos, ayun, ako ginamit si Papa talaga sa buhay ko. Kasi yung mga kaibigan ko, nagtatanong sila lagi sa akin, ano daw ba feeling ng anak ng pastor? Lagi nilang tinatanong sa akin. Tapos ako hindi ko alam yung specific na isasagot ko kasi parang normal lang naman. Parang normal lang naman kasi maging isang anak ng pastor. Pero, parang
pagka nasa ibang lugar ka, tapos malalaman nila na anak ka ng pastor, magugulat sila, ay we, anak ka ng pastor, gano'n. Tapos di ko alam kung ma-offend ba ako. Pero okay naman, di naman ako yung para talagang kabataan na ano. Parang minsan nakakagulat lang na, ay we, anak ka ng pastor, gano'n. Anong feeling? Sabi ko, wala. Okay, si Papa kasi sobrang ano niya eh, sobrang parang stricto siya, pero at the same time, chill lang din siyang pastor tsaka tatay, gano'n. Kaya parang, si Papa, siguro iniisip ko, kung di siguro ako anak ng pastor, minsan nare-realize ko, ano kaya ang klaseng kabataan ako ngayon? Ano kaya ang klaseng tao ako ngayon kung hindi ako anak ni pastor? Kasi sobrang grabe yung pagpapalaki ni Papa sa akin, sa amin, magkakapatid. Hindi ko na-feel na nasasakal ako, hindi ko na-feel na parang inihigpitan niya ako. Pero at the same time, lumaki kami, nandun yung respeto, nandun yung pagmamahal sa kapwa, nandun yung sanay talagang makisama. Alam mo yung napakaganda nung pagpapalaki sa amin ni Papa as a pastor, ang dami niyang struggles sa buhay. Pero yung pagpapalaki niya sa amin, nakaka-proud. Kasi, ngayon nakikita ko na yung bunga na parang yung bunga ng pagpapalaki ni Papa, ni Mama, ganyan, kung bakit kami ganito ngayon. Ayun, thankful ako sa kanila, thankful ako especially kay Papa dahil, ayun, siya yung naging tatay ko and ginamit siya ng Panginoon na maging tatay ko and maging pastor ko, na magkaroon ako ng ministeryo sa church and at the same time, parang, ayun, kasi sila noon eh. Kasi di ba, parang may kopya-kopya. No. Nabanggit ko yun kay Pastor eh. Hinatid niya ako. Sabi ko, alam niyo po, Pastor, sabi ko, ang number one po ako na napansin ko sa magkakapatid. Maganda ako. Ay, ang ko talaga, napansin ko talaga sa pagiging tatay ni Pastor, ang na-build niya talaga doon sa mga anak niya, character. Kasi yun ang number one na mahirap baguhin sa isang tao. Yung character. Kahit kasi sabihin mo na malalim ka sa Lord. Pero once ang character mo, hindi mo talaga naayos. Parang para sa akin, baliwala yung pag-ibig mo sa pamilya. Kaya yun, nabanggit ko yun. Lagi nga namin binibiro si Papa. Lagi ako sinasabi, Pa, napakaswerte mo sa mga anak mo, ano? O ginagano ko siya lagi. Sobrang swerte mo. Tapos tumatawa lang siya, ganun. So, ayun lang. Ayun lang. Kanino pa? Mga fans ko dyan, mga nanonood. Please subscribe me, guys. Pag ikaw pinaka-appreciate mo. Ano yung sa akin? Yung katulad din ng kay tita na parang buti maagang nakilala nila tatay tsaka nila nanay si pastor kesa sa akin. Parang, for example po, di ba, kapag po kabataan yung nakakilala dun sa pastor, parang hindi ka talaga magtutuloy-tuloy. Pero buti po yung magulang ko po, nakilala po agad si pastor. Tapos, nung natatandaan ko po, nung bata pa lang ako, diba po lagi ako kasama nila nanay tsaka nila tatay. Tapos, alam ko po na sumasamba ko. Pero, ang tanda ko, hindi ko alam kung si Pastor Ron yun. Pero, parang, baliwala po sa akin, parang wala po akong pakialam doon. Tapos, ang tinitingnan ko lang po, diba po, kapag meron pong mga youth, sasama po kayo, kulay-kulay kami, may pamerienda, pagtapos. Ganun. Tapos yun lang po yung natatandaan ko. Kaso lang, nahihinto ako. Kasi po, sila tatay, nahihinto din. Siyempre po, bata ka. Kung kailan lang yung sasampay nanay mo, nun ka lang sasama. Tapos po, nung bandang mga na ako, nung nandun na sa may SM, nagkakaedad na po ako, nung kasabay ko na nun sila Jamay, sila Brent. Parang ang pumapasok po sa isip ko, sasabihin po nila Ate Shermie na, samba ulit kayo next week, ganyan-ganyan. Minsan po, sa susunod, excited po ako, sasamba. Sasabihin po nila, tatay, di po kami sasamba, ganun, di po malulungkot ako. Ang nasa isip ko po noon, para ang tinatak ko sa isip ko na, pagtanda ko, kapag kaya ko na magko-commute ako, sasamba ako mag-isa. Parang ganun. Pero hindi pa po dahil kay pastor. Parang dahil lang dun sa mga kabataan. Ganun po. Opo, kasi po may libre. Sesto po yun, tsaka po minsan 11 per day. Ganun.
Tapos, nung nagkaedad na po ako mga grade 11 and 12, di ko pa po magawa yon. Pero, buti po, nagkaroon po ng parang, ano pa tawag doon ta? Parang another church po dito sa Santo Niño. Yun po tawag doon. Tapos, sabi po nila nanay, nandyan na nga daw po sila pastor, malapit na. Di ako po, sumamba na ako sa Santo Niño. Di, yun po, di, samba-samba. Tapos, ito maganda, tita. Si pastor lang po nagtiwala sa akin. Sa ano? Kasi, kasi, sabi po ni Pastor Lon, Rian, ano, sumama ka kila Kuya RG mo, tsaka kila Ate VJ mo mag-practice ng Sabado. Sabi niya, Ganon. tita, kumakanta na ako sa church. Tapos sabi po nila, So ako nagsabi na, kakanta. Si Pastor. Sa bagay ka ako, si Pastor ang kasi muna, di ba po, may ministry na si tita. Eh, siya lang po kasi yung sa lahat po ng tito-tita ko, siya lang po yung may ministry sa church. Parang sabi ko, parang naisip-isip ko po, hala, gusto ko maging ganon katulad ni tita, nagsaserve ako kay Lord. Ganon. Yun po yung natutunan ko na sinasabi nung iba na parang, wag na, hindi na po pala dahil kay ano. Yan, na parang, yun po yung tinatawag na banal na inggit. Inggit po ako, kasi po, gusto ko po na katulad din ni tita na magsaserve ako. Inggit po siya na parang hindi din po siya totally inggit. Parang motivation po, gano'n, na parang gusto ko din mag-serve kay Lord, ganyan. Parang, ang sarap po kasi sa feeling, di ba? Tapos, ito na nga po, doon na po tayo sa may ano. Yun po, sumambasang muna po ako doon. So, yung pagtapos mo nun, tuntuwa po ako kahit di po halata sa akin. Kasi po, nakakapag-serve na po ako, tapos si pastor lang nagtiwala sa akin. Kasi po, sa pamilya, kapag sinabi ko, Nay, kakanta ako doon. Tapos sabihin sa akin, Rian, itigil mo yan. Ganon. Kasi sabihin, minsan, Sorry, ano gagawin mo, Ro? Kanta ka ako. sabi nila, matulog ka na lang doon. Ganon. Kaya, ayun, di ba, natutuwa ako. Tapos, di ba po, nahinto doon. Tapos nakapag-isip-isip po ako ng parang yun na po kasi nakasanayan ko na may practice ako ng Sabado. Tapos sasamba kami ng Linggo. Eh nung nawala po yun sila pastor, parang sila nanay di na naman po sumasamba sa San Ildefonso. Tapos po, Sinanay na lang yan. tapos, parang di ko po alam kung tinapik po ba ako ni Lord o ano. Bigla na lang po siya pumasok sa isip ko na parang, Rian, parang sumamba ka kaya doon kasi parang kaya mo naman. Parang yun po yung pumapasok sa isip ko. May motor ka na, no? Oo, may motor na din po ako nung pinabasbasan ko kay pastor kasi po yun din po bala ko. If ever man po na mahinto doon, lilipat po ako, magdadrive po ako. Tapos, yun po, pinag-isipan ko din po siya ng mga ilang araw. Kasi kung tama po ba yun, opo, tama po siya. Pero kung kakayanin ko po ba? Tsaka kung papayagan po ako nila nanay, ganon. Kasi po, syempre po, babae po ako, tapos ako lang mag-isa. Sinabi ko po kay tata yun, parang ano po sinabi ko yung Thursday po. Tapos sasamba na po ako ng Sunday. Sabi ko, tay, po, gusto ko pumunta doon kila pastor, doon ako sasamba, ganon. Tapos sabi po ni tatay, kaya mo ba? Sabi ko, oo, sige, sumamba ka, ganon. Tapos nung pagpunta ko po doon, nung sumamba po ako na ako lang mag-isa, iba po pala sa feeling, no? Pag ikaw po, gusto mo po talaga, tapos bukal talaga sa puso mo, na si Lord talaga yung pupuntahan mo, hindi na yung ibang tao. Opo, nandun si pastor, isa din yun. Pero iba po talaga pag si Lord. Tapos, yung naglapit pa sa'yo. Parang may gusto na yung mag-teacher sa children. May merienda. Tapos ayun po, ewan ko, parang ang laking tulong ni pastor eh. Parang if ever po kasi na hindi po talaga ako hinawakan ni pastor nun. Hindi naman totally hawak, pero parang siya din po kasi talaga yung naging guide. Siguro po hindi ako sasamba ng dire-diretso. Kung wala din wala din ako natututunan sa kanya. Kung wala po ako nafe-feel na
na itutulong niya sa akin. Hindi po ako magtutuloy-tuloy. Kasi po isipin po, kasi po yung iba po, pag tinatanong ako, saan ka nag-church? Sasabihin ko sa San Ildefonso. Saan doon? Yung kay Pastor Ron ka ako, ganyan. Parang nagugulat sila na bakit doon ka pa sumasamba, ang layo. Pero iba po talaga. Opo, hindi po perfecto kada church. Pero sa church po natin, iba po eh. Iba po yung laman, kahit po, opo, may nega, pero iba po yung laman kasi po, iba din po yung nag-guide. Kasi po na, parang naaano ko po dun sa mga kaibigan ko, na yung pastor nila parang, hindi po masyadong, basta, po, na parang tumimo po sa akin na ibang-iba po si pastor, sa ibang pastor. Yun po, kaya, yes, pastor, baka naman. Ayun lang. De, una ko pong nakilala si Pastor nung pumunta po siya sa bahay nila Abby, nung nagkasakit po yung tatay niya. Nung una pong preach doon ni Pastor, hindi po ako ma-attend. Kasi sabi ko, may swimming kami doon eh. Mas masarap mag-swimming, kaya naman gano'n. Kasi po dati hindi pa ako Catholic. Ay, hindi pa ako Mali! Isa pa kat. Doon tayo. Ito yun. Dati po, hindi pa ako Christian. Catholic po ako dati. Nag-ano pa nga po ako nun eh, senakulo, ganun. Tapos, ma-attend po ako ng simba, doon lang, malapit lang po sa... Hindi po. Senakulo, di ba yun? Hindi, iba yun. Ano ba yung Penitensya yun eh. Yun po. Nagsisimba po ako dun sa Katoliko. Sinokompleto ko po yung simbang gabi. Lang, gusto ko lang mag-wish ng Basta po yun, kinokompleto ko. Pero uwi po ako, tapos wala naman ako naiintindihan, ganyan. Di iba po kasi sa Catholic, yung way ng pagsamba na sa Christian. Parang nung naglipat po ako dun sa Christian, parang na-culture shock ako talaga as in. Kasi sila pumapalakpak, tapos yung kanta, tapos nakataas kamay. Sabi ko, parang tanga. Sabi ko, ayun po talaga, hindi, yun talaga yung first impression ko. Sabi ko, nakakahiya. Hindi, yun. Tapos ini-invite, nung pangalawang punta nila pastor po sa bahay nila, yun, nag-attend na po ako. Tapos ini-invite po ako lagi nila Tita Angie, nila pastor, na doon nga po sa church. Ang daming palusot na, may gagawin po akong ganyan, may ganito, ganyan. Tapos isang araw po, Saturday noon, pinapunta po kami ni Tita Angie po sa church para sumali daw po kami sa worship team. Ano naman gagawin namin doon? Hindi naman kami marunong sumali daw po kami. Kami naman po, nahiya naman na kami. Sabi po niya, tara, tinta tayo kasi nakakahiya kay Tita Angie. Hindi po si Lord yung pinunta namin noong una. Si Tita Angie. Kasi po nahiya po kami kay Tita Angie na in-invite po kami tapos di kami pupunta. Dinupunta po kami. Grabe mag-approach. Akala mo talaga mga close na eh. Tapos dinawag kong ate si Eunice, nagalit pa eh. Ako na ikaw atihin. Iyan po, nung umaten. Tapos, nung kumakanta na po si wala pa si Kuya Jun nun. May sakit po ata si Kuya Jun nun eh. Si Tita Angie po ata ang unang yun po, nagandahan po kami. Tapos nung kinabukasan, umattend na ba tayo nun? Agad? Hindi pa. Di na tayong anniversary ata. Ayun po yung unang attend. Special number kayo. Ay, ang unang attend ko po sa church, si Kuya Aji po ang nag-preach. Bukod pa po yun, hindi nung unang attend, ayun nga, pinagaba naman kami pinakanta ni Pastor. Ano pong malay ko, tapos ako naka-face, mas nahiya ako. Malay, nag-dips na po. Tapos bigla ba na, sabi, yun nga, pumasok daw sa worship team. Pinag-devotion kami ni Pastor. Yun, nung nag-devotion, alam ko talaga akong alam sa mga ganun-ganon. Hindi ko maintindihan yung mga pinagsusulat ko nun sa devotion. Tapos, pag tinuturo, iba po pala talaga yung sa bahay lang. Di ba may mga Bible study? Tapos iba po talaga yung sa church. Iba yung init nung... Basta iba po yung sa church. Di yun, parang ang sarap-sarap pala ng uma-attend tuwing Sunday. Di yun, naging consistent na po kami. Tapos, nung bigla po kami sinalang ni Pastor na kakanta. Si Pastor lang po yung nagtiwala sa amin na gano'n. Diyos ko, sa bahay po
may kakanta kayo, palulubayin ka. Pero nung si pastor po yung yung may nakikita po sa inyo na hindi nakikita ng iba, na potential na hindi mo alam na may ganun ka pala. Yung hiya mo, matatanggalin niya ni pastor, ganun. Tapos, nasa na ako? Pastor, hindi tumitingin sa talent. Oh. Yun yung... Opo, yun. Na ano Eh, ka bakit ba? hindi sila sa ulit? Sino yun? Ikaw mo sa akin. Kasi di ba sabi, yung talent, susunod yun. Eh, kinis na yung talent. Pag naaalala mo yun, anong matatawa ka? Parang doon ka na nagsimula. Parang hindi. Gano'n naman. Ayan. Ayun, nakakagod. Hindi, pag naaalala ko ng gano'n, sobrang thankful ko kasi gano'n. Siyempre, parang iisipin ko, paano kaya kung di mo matutulog sa akin? Paano hindi ka kaya ako pumuntahan? Nasa nakalakad ko. Kaya dati ko ang prayer ko lang. Bigay na kami ng church. Though, nag-church naman talaga kami. Ano ako nakapunta sa si Pastor? Kaya nga po ang like ni Lord kasi may pagsubok po sa komunidad. Bigla siyang dumating. Pero dapat na nila kanila. Kasi matagal na. 2005. Ano ba sila nagawa niyo? Hindi na baby din na. Sa yung sa mga magulang niya. Pero wala niya. Sila abi nga daw po ng mga bata. Pastor pa yung oras kasama niya. Pastor Ramon Sa hindi. Kaya pala siya. Pinaalala sa kanila. Pinapasal yung pamilya at dalawa. Kasi ang naalala ni Papa yung pamilya nila. Yun talaga yung time nila. Sa exil. Galing na, no? Galing ni Lord, no? Ang galing talaga ni Lord, eh. Ang galing talaga kung mag-isip ko, pagtatinditan niyo mo. Pagpapalimanin mo lahat. Wala na makaano-ano, Naisip lang yun. Kasi malapit daw, di ba? Pinakot, tapos malitaw pa. Ibig sabihin talaga, ginamit si passport. Tapos yun, in-invite na kami sa revolution. Hindi ko makakalimutan kasi parang bigtig sa akin. Sabi sa akin, ano pa gagawin? Ano parang ayoko pa kasi na. Hindi ko na makakaya. Basta ito nito siya lang bigla. Actually, nung dumating kayo dalawa sa worship team, for me nga, yung dumating kayo, pakiramdam ko na-bless ang worship team. Honestly, walang harap Prayer yun. session. Kasi the way kayo, pag nag-devotion tayo, the way kayo sumagot mag-share ng devotion, malalim. Malalim. Hindi po agad. Yung napaka-humble ng heart. Yun yung nakita ko, napaka-humble ng heart. Kaya sabi ko maraming marami nyo. Kasi napaka-humble. Tsaka yun yung masarap talagaan. Yung mga ganyan na talaga. Kaya mamaya, bibili ako ice cream. Kung hindi ka talaga maaalala ka, hindi ka mahirapan kasi ano sila eh. Yung parang lahat ng i-feed mo, parang bata, parang baby. Lahat ng isubo mo, tinatanggap mo. Kasi hindi natantala ako sa nila. Yung kung ano lang yung gusto nilang marinig, yun lang yung tatanggapin nila. Pero kayo, ano yung sinubong sa inyo? Diba tulad na sa relationship? Unang attend nila sa church, hindi nila ginawa para sa iyo. Ginawa nila para kay Titaan. Nahihiya sila. Diba? Doon pala sumusunod na sila kay Titaan. Hanggang sa lumarin na sila. Sa kabila ng lumayain mo siya, pero once na pinaan siya ni Papa, nag-go. Tsaka ulit siya naman Magano siya, maganito ka ha. Kahit ayaw niya sa sarili niya, pero umuho siya. Yung heart kasi yun. Ang hindi natin talaga mapigil sa kanya, yung pagsandal niya sa pader. Lagi siya nag-uuho. Ganyan din siya. Ano sa pinagdadaanan na madala? Kasi nag-uuho. Si Raisa may nag-ano yun eh, nag-uuho din yun. Siya talaga. Gusto ko talaga sa sulo. Iba na yung pasensya. Mayayain kasi. Sobrang mayayain niya. Pero pag gagawin para po,
mawala. Yun niya, yung ano ni Pastor, di ba? Grabe siya talaga, no? Imagine mo, di mo, sabi mo, di mo kaya na kumain sa marami tao. Pero ngayon, saka, kasi sinabi ko sa Pastor, sabi nga ako ng people. Alam mo, tinatanong sa video. Ano yun? Kasi makita niya sa alam na, Actually, hindi ka naman talaga ito yung story tayo. Hindi naman sarili natin na nakikita natin para tayo mag-worship. Lahat ang nakapaligid siya, especially si Pastor. Ganun. Kaya pagka na-appreciate ka ng Pastor, ibig sabihin na-bless si Pastor. Yun. na hindi naman nakikita ng ordinaryo. Ganun. Saka ano din, parang narinis din na siguro, kasi po sa dahil ng magaling. Tapos parang siguro, hindi na nga, sabi nila, sige na nga, bigyan na nga kita ng kasama. Yes. Thank you, Lord. Si Pastor, si Papa, ay talagang napakalaking pagpapalang sa buhay ko sa bilang ama. Sa siyang pagpapalang ama sa akin. Kumbaga, kung papipiliin nga ako yung amang nabibigyan ka ng mga material o financial na bagay, mas pipiliin ko yung mga ipinayo niya sa akin. Pampapalaki. Yeah. Umiyak na ako. Wait lang. Yan. Yun. Buhat nung magkaisip ako, may edad na gano'n. Walang panahon, taon sa buhay ko nang di niya ako inupuan. Basta pag hindi siya, parang biglaan na lang niya, patawag ka niya. Ay, tatawagin ka niya, tapos mauupuan ka niya. Mag-uusap kayo kahit may mga pagkakataon niya, hindi ko naman kailangan ng payo, pero papayuhan ako. Basta ganun yung tumakbo yung pagiging anak ko, tsaka pagiging ama niya sa akin. Madalas yun, palagi yun. Kaya natuto din ako na ultimo sa pinakamaliliit na desisyon ko sa buhay, talagang i-consult ako sa kanya. Pero may mga bagay pa din ngayon na, kumbaga, hindi ko pa din masabi sa kanya. Hindi naman sa natatakot ka na, kumbaga, bumubuelo ka pa din. Yun, pero yun yung talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na talagang, kumbaga, nagkaroon ako ng klarong direksyon kung paano ka magiging anak, kung paano ka magiging lingkod ng Diyos, kung paano ka magiging mamamayang Pilipino at sa kapwa mo, sa paligid mo. At madami siyang tinuro. Kumbaga, siya talaga yung naging guro ko sa buhay kaysa sa mga, nabanggit ko na to eh. Di ba, may mga tao na talagang nagse-search ng mga bumibili ng mga libro, ng mga books. Wala namang masama doon. Pero yung magkaroon ka ng ganun klase na hindi lumubay ng pagtuturo sa'yo. Ngayon, meron kaming sariwang usapan na parang late lang niya ako inupuan din ulit. Ganun. Yun, ang dami ko talagang natututuhan sa kanya. At salamat sa pagmamahal niya. Kasi hindi niya ako kinonsinte. Hindi niya kami kinonsinte. Kumbaga, batas militar kung batas militar. Ganun. Stricto kung stricto. Pero nandun yung lambing, nandun yung pagmamahal. Dama mo yun. Kaya yun, kung magiging ama din ako balang araw, isa siya sa tutularan ko. Ayun. Si Papa, hindi ko pa kilala si Liza. Ang kwento ko lang yung, meron kasing gawain sa bahay, yung libing ng tito ko. Siya yung naturo. Si Pastor namin hindi available. Alam mo yung, di ka plastikan. Hindi ko pa kilala si Liza. Pag dumating siya nun, minsan ang pagtuturo, si Pastor Ron, tutugan mo. Hindi ko siya kilala. So, naantay ko na dumating. Tatanungin ko siya kung ano ba gusto niyo ng handa. Nung paparating na siya, bababa na siya ng sasakay na medyo iba talaga yung presensya. Oo, iba talaga niya. Hindi, yung alam mo na pure yung, intention. Pure yung intention niya na pagturo talaga. At sa pasalabis ako, paras kami ng paboritong handa. Yung pinakatugtog niya sa akin doon ay ikaw ang aking buhay. Yun yung yun yung gusto kong pumunta para doon sa talaga sa scenario na yun. Kasi yung song leader namin ayaw. So
after ng message niya, doon ko, ako na kumanta. Oh. Ako na kumanta. Ako na kumanta. Oh. Tapos, sumasabay na lang yung iba. Oh, Tapos, ito ngayon, parte na ako ng pamilya nila. Ito na ngayon, habang nagkaanak na nga kami, nagkasal kami, nagkaanak. Mula nang kinasal kami, yung support talaga ni Papa, sobra-sobra. Yung pinakasalamat ko, lagi siya sa likod. Alam mo yung iba na sasabihin sa'yo na, kasi nagpakasal kayo, wala naman pala kami ganyan. Kasi nag-anak ka na kayo, wala pala kami ganyan. Hindi sumba na narinig namin. Yung, although na kahit meron naman, kaya naman i-provide. Pero yung, di mo na kailangan makinig sa kanila na wala kami. Hindi. Kusa na sila mag-aabot. Kung saan, sabi ko, ay pares nga kami ni Papa na cheerful giver, yung puso para kay Lord. Medyo di lang ako ganun ka-active tulad niya. Di lang ako righteous katulad niya. Di lang ako disiplinado katulad niya. Pero gusto ko maging ganun kagaya niya. Yun yung pinapasalamat ko at tinitinun ko ngayon. Kung paano siyang isang lingkod ng Diyos. Napaka-disiplinadong tao. Iyon. Ako yung sa akin po, yung effect, or ay ko pa paano ginamit ni Lord sa buhay ko si Papa or yung pastor. Bilang anak niya, masasabi ko na ano yon, parang blessing, malaking blessing talaga. Kasi di ba po, kayo na as a pastor niyo siya, di ba? Yung paggamit ni Lord sa buhay niya, sa buhay niyo. Di ba gano'n na lang? How much more kami po na araw-araw nakakasama po namin siya. Pag may kailangan kami i-open sa kanya, nasasabi namin sa kanya. Pag may problema kami, nasabi namin sa kanya. And yun, talagang masasabi namin si Papa, hindi siya yung magulang na matatakot kang magsabi sa kanya. Kahit na yung walang judgment, gano'n. Hindi ka matatakot na mag-open sa kanya na ito yung nararamdaman mo, ito yung pinagdaanan mo, ito yung nagawa mo, ganyan. Kasi alam mo na pag nag-open ka sa kanya, di kanya, although bilang magulang, nandun yung may pagalit, pero yung pagalit na may pagmamahal. Tsaka yung alam mo na maitutuwid ka niya. Kaya yun, bilang kami mga magkakapatid, na talagang doon kami nasanay na parang sa ultimo napakaliit na bagay na gagawin namin. Laging nandun yung nanghihingi kami ng parang kung ano yung opinion ni Papa, kung ano yung advice niya sa amin. Na ako, kahit na may asawa na ako, laging kami mag-asawa, pagka may gagawin kami or may gusto kaming gawin, kahit na dapat, di ba, pag mag-asawa ka na, ala na yung magulang mo, kayong mag-asawa na lang mag-uusap, magdedesisyon. Pero dahil hindi lang magulang yung tingin ko sa kanya, kundi bilang pastor ko na din, di ba, tayo po bilang yung pastor natin, pag meron tayong mga decision na gagawin sa buhay natin, minsan gusto nating humingi ng payo sa pastor. Di ba? Ganon din kami bilang mag-asawa at ako personally, na hihingi kami ng payo kay Papa, ng advice sa kanya, and then pag-uusapan namin mag-asawa na gano'n. And then, yun, sa lahat naman talaga ng payo na binibigay ni Papa at sinusunod namin, talagang doon talaga namin nakikita yung blessing ni Lord, yung guidance ni Lord sa amin. Kaya talagang pag yung pagsunod mo sa pastor mo and sa magulang mo talagang ginagawa mo, totoo yun na hindi ka pababayaan ni Lord. Talagang mararanasan mo yung guidance ni Lord. And talagang iyon, masasabi ko talaga na blessed ako na binigyan niya ako ng hindi lang tatay, kundi pastor. Sabi ko nga talagang doble, tatay sa pananampalataya at biological tatay yung binigay niya sa akin. Na minsan, di ba, sabi nga, mag-aano ka na, kasi di ba si Papa bilang siya ay nag-full-time siya na dating businessman siya, ganyan, dami niyang mga negosyo, kumikita siya ng pera, pero mas pinili niyang mag-full-time sumunod sa Panginoon na hindi ko ikakaano yun eh. Di ba minsan yung iba ikakahiya nila. Merong mga tao na anak na nahihiya na ito lang trabaho ng tatay nila, ganyan-ganyan. Pero ako hindi ko ikakahiya na ang tatay ko pastor.